I'm not famous. I don't have a team. Just me, a dream, and this video. If you're seeing this, maybe you're the supporter who helps me take the first step. Please subscribe. Paano gawing non-stick ang iyong stainless steel na kawali? Hugasan muna ang kawali para matanggal ang lahat ng mantika o dumi. Siguraduhing tuyo ito bago simulan. Ang tubig ay pwedeng makasira sa proseso ng seasoning. Initin ang kawali sa kalan gamit ang medium heat sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Dapat uminit ito ng sapat na kapag pinatak mo ang tubig, mag-i-slide at mag-iikot ang patak. Tinatawag ito na Leidenfrost effect. Maglagay ng kaunting mantika. Gamit ang kaunti na mantikang may mataas na smoke point gaya ng canola, grapeseed o avocado oil. Maaari ka rin gumamit ng coconut oil. Pantayin ang mantika sa loob ng kawali. Gamit ang paper towel. Ikalat ang mantika sa buong loob, pati gilid. Dapat manipis lang ang layer, huwag hayaang may tumutulo o nagpupul. Mga paalala at babala. Una, huwag gumamit ng olive oil o mantikang galing sa butter para sa seasoning. Mababa ang smoke point nila kaya madaling masunog. Ikalawa, huwag sosobrahan ng init. Kapag nasunog ang mantika, magiging hindi pantay at maaaring magbalat ang coating. Ikatlo, hindi kasing kapit ng cast iron ang stainless steel sa seasoning. Kaya baka kailangan mong ulitin ang proseso paminsan-minsan. Ika-4, kapag nagsimulang dumikit ulit ang pagkain, i-reseason lang muli ang kawali para bumalik ang non-stick effect. When the kitchen speaks, it's the heart that listens first. And if you felt something while watching, click that subscribe button. Initin muli hanggang sa mag-usok ang mantika. Gamit ang medium-high heat, painitin ang kawali hanggang sa makita mong umuusok ang mantika. Iikot ang kawali kung kinakailangan para pantay ang init. Panatilihing umiinit sa loob ng 5 hanggang 8 minuto. Ito ang magpapasimula ng polymerization, kung saan tumitigas at dumikit ang mantika sa kawali. Hayaan munang lumamig itong muli. Huwag hugasan agad. Hayaang lumamig ng kusa para tumibay ang non-stick layer. Kung maari ay ulitin ang proseso ng 2 hanggang 3 beses, sapagkat mas makapal at mas pantay ang non-stick effect kapag paulit-ulit ang seasoning. Pagkatapos gamitin, hugasan lang gamit ang mainit na tubig at malambot na sponge. Iwasan ang sabon kung maaari. Patuyuin agad at pahiran ng kaunting mantika bago itago. That's it for today. Thank you for watching. I'm just trying to build something from the ground up, and your support helps more than you know. So if you like this, please hit subscribe. It really helps me keep going.